1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At syempre, katapusan na ng Marso. Nakakaloka, no? Bilis ng panahon. Parang kailan lang ay nagdiriwang lang tayo ng New Year. Oo. Tapos ngayon ay, eto na, nasa Marso na tayo. Nakakaloka. At Holy Week nga, ngayon ay Holy Tuesday. Kaya sana po ay magnilay-nilay din tayo, miski pa paano, para sa ating Panginoon. At huwag natin kakalimutan, especially yung Thursday and Friday at saka Pasko ng Pagkabuhay. So, pumunta tayo ng simbahan, magdasal, magpasalamat. Ayan ang ating sukli sa mga paghihirap na ginawa sa atin ng ating Panginoon para maligtas tayo, di ba? At syempre, ito ay ating mga kumbaga, pagpupugay na rin para sa ating Panginoong Jesus. So, yan, wag natin kakalimutan yan. God is good all the time. Napakabuti ng Diyos. Kaya, wag natin kakalimutan. At saka kung mayroon man tayong mga pinagdadaanan, siguro sa Kanya lang talaga tayo lumapit. At magtiwala, walang imposible sa itaas. So, yon. At gusto ko rin kunin ang pagpapasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Maraming salamat, guys, sa love and support. At saka, syempre, sa mga bago na rin nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, ito na nga. Para sa una nating chika, Miss World. Alam ko, excited na kayo kung kailan to. At ito na nga, magaganap na ang Miss World 2026 will be held in Vietnam. At ito ay sa August 9. Maaga-aga, no? August 9 hanggang September 5. So, malapit na, ilang buwan na lang ay magmi-Miss World na. Siyempre, excited tayo para sa ating pambato na si Asia. So, medyo daw may hihirapan daw sa Vietnam dahil alam naman daw natin na hindi naman daw pinapanalo talaga ng Vietnamese ang mga Pilipina. Kung ano man pinakamalayong mararating ay first runner-up na. Pero guys, don't get me wrong ha. Malay ninyo, ito ang kauna-unahan nating journey na bonggang-bongga sa Vietnam. Kung nag-first runner-up tayo sa mga ibang pageant, ibig sabihin, nakikitaan din nila ng potential talaga ang Philippines at hindi imposible na manalo tayo. Ganon, di ba? So, magtiwala lang tayo sa ating pambato na si Asia at naniniwala naman ako na gagawin naman niya ang lahat ng kanyang makakaya. So, laban lang Philippines. So, alam ko ang ating pambato sa Miss World ay naghahanda para sa kanyang laban sa Miss World. At I'm so excited. So, sobrang lapit na, no? Kaya, laban yan! Kaya yan! So, mark your calendar. August 9 to September 5 sa Vietnam. At para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Miss World, opposite siya pa. First time pa lang daw nag-wear ng Thai costume mula daw nang manalo siya ng Miss World last year kasi hindi pa daw siya nagsusuot talaga ng Thai costume. So ngayon, nakapagsuot na siya. Ang alam ko, pinarada siya dito sa Central World dahil sa ano bang meron dito? Yung Songkran Festival, pag-welcome para sa Songkran Festival. Kasi nga, malapit na nga ang Songkran, ito ay magaganap sa
April 13, 14, 15. O, tama ba? April 13, 14, 15. Yes. And then, of course, excited din ako para sa Songkran Festival ngayong taon na to dito sa Thailand. At ayun na nga, so, dati ang iniimbitahan nila dyan, Miss Universe. So, hindi ko alam kung bakit wala ang Miss Universe. Pero, andito si Opo Suchota. So, yan. At, ayun, so, nakakatuwa naman. At least nakapagsuot siya bago matapos yung reign niya, di ba? So, congratulations. At ito ang sumunod na chika. Sabing ganong Gatchabel, tingin mo ba ay dapat sumali sa Miss Universe? Hindi ko alam kung natalakay ko to nung isang araw. Ako para sa akin si Gatchabel, dapat nga bang sumali sa Miss Universe Thailand? Parang feeling ko hindi. Oho. Kasi parang kilala natin si Gatchabel as a candidate talaga ng Miss Grand at winner ng Miss Grand. At bilang first runner-up sa Miss Grand, parang feeling ko it's enough na na-achieve ni Gatchabel. Parang feeling ko mas better na mag-focus siya sa ibang mga aspeto. Katulad na lang halimbawa ng pag-aartista niya. Kasi nag-aartista siya eh. Tapos, or pwede din na maging singer. Nakita naman ninyo yung grand opening ng Miss Grand, di ba? Talagang ang bongga ni Gatchabel doon, ang taas ng energy, panalo ang eksena. Kaya parang feeling ko, hindi niya na kailangan pang patunayan ang sarili niya para lang sa mundo ng pageantry. Kasi parang feeling ko na ibigay niya na ang lahat. And then, hindi ko rin naman siya nakikitaan na pang Miss Universe. So, parang feeling ko it's enough na ang Miss Grand para kay Gatchabel. And then, syempre, ang love ng mga Pinoy kay Gatchabel, hindi naman mawawala yan. Alam ko lahat kayo ay love na love ninyo si Gatchabel. At ganoon din ako. Pero hindi ko na rin siya gustong sumali pa sa Miss Universe. Di ba? So, yun. So, congratulations kay Gatchabel. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Speaking pa rin of Thailand, ang Miss Globe. So, dito gaganapin ang Miss Globe sa Thailand by September. So, marami nagsasabi na mukhang magba-back to back daw ang Thailand sa Miss Globe. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Meron silang control, pero hindi ko alam kung yung control ba nila yun ay gagamitin nila para manalo sila uli ng Miss Globe. Ako, to be honest, ang nakikita ko, malakas ang mga pambato na pwede nilang ipadala dyan sa Phuket, kung saan gagawin ang Miss Globe ngayong taon na to. Andiyan dyan ang pambato ng yung Phuket sa Miss Grand. Nakita natin kung gaano siya kalakas. Hindi ko alam kung siya yung i-appoint. Si Angelica na first runner-up sa Miss Grand Thailand, kung saan ang nakaraang taon ay first runner-up din ang ipinadala nila sa Miss Globe. So, possible na si Angelica din ang ipadala nila at ipadala nila sa supranational naman yung pinambato ng Phuket. So, depende. Depende sa kay Mr. Nawat kung sino yung i-appoint niya sa bawat pageant. But for me, ang nakikita ko ay malakas ang Thailand. So, possible na pwede nga silang manalo uli. Pero naniniwala pa rin ako, ang pagpili ng Binibining Pilipinas ay makakapili ng isang magaling na kandidata para sa pambato natin dito sa Miss Globe. At kung sino yon, ayun yung abangan natin sa Binibining Pilipinas. Di ba? So, kasi doon naman kukunin yung winner. And then, let's see kung sino yung ipapadala ng Pilipinas. At ito ang sumunod na chika. Speaking of Binibining Pilipinas, malakas ba ang laban para sa corona ni Jarina Sandhu dito sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to? Yes, Jarina. Ako, para sa akin, bakit hindi? Malay ninyo, siya ang ipadala natin sa Miss Globe. So ako, para sa akin, perfect yung sinalihan niyang Binibining Pilipinas. At I think ugma sa personality niya, ugma sa beauty niya, at talagang masasabi natin si Jarina ay isang binibini, di ba? So, yun. So, I hope na manalo siya. Nakita naman natin yung kanyang execution at yung kanyang ganap doon sa Miss Universe Philippines nung nakaraang taon. At talaga namang masasabi ko, wow, ang galing dito ni Jarina. At hindi ako magtataka kung si Jarina nga ba ang makakapag-uwi ng corona, ng isa sa mga corona dito sa Binibining Pilipinas. So, good luck and wish all the best para kay Jarina Sandhu. Di ba? So, I love her. Gusto ko siya. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga, pinag-uusapan din ngayon.
sabing gano'n ang pambato ng Venezuela sa Miss Universe na si Clara Vegas ay napakalakas at napakagandang kandidata. Nung nakaraang taon na nag-second runner-up sila, nung nakaraan ay fourth runner-up. So, kung iisipin mo, ang Venezuela ay patuloy pa rin nagniningning. Hindi man nila nakukuha yung title, pero nandiyan talaga na makikita mo na parang ay nako, malakas yung laban. At yung pambato nila ngayon, gusto ko yung kagandahan niya, napaka-sweet ng mukha. Yung nakita ko nga yung photo, sabi ko, my gosh, yung ganda ng pambato ng Venezuela. Very charming ang dating. Ang mga ngiti, ang mga mata, talagang masasabi ko, oh my gosh, malakas talaga ang laban ng Venezuela sa Miss Universe, no? So, yun yung aabangan natin. Kung ano nga ba ang magiging eksena ng pambato ng Venezuela. So, medyo mahaba-haba talaga yung panahon na pinireprise niya. At yung ganda niya, oh my gosh, naluloka talaga ako sa ganda ng meron siya. Pero ang tanong, mapantayan niya kaya ang galing or malagpasan pa niya yung mga galing ng mga pinanlaban nila nung mga nakaraang taon, di ba? So, yan yung aabangan natin sa Venezuela. So, ako parang feeling ko, pwede nga silang manalo this year eh. Pero syempre, kung may itatapat tayo sa kanilang mas bongga, mas palaban, I will go for the Philippines. So, di ba? So, yan. Ay, good luck. At ito ang sumunod na chika. Speaking of Philippines naman, sa Miss Universe Philippines ay naganap na ang preliminary competition. So, alam ko yung iba medyo parang nawa-wonder at nagtataas ng kilay na bakit ganun walang live para sa atin. Pero wag kayong mag-alala guys dahil mapapanood naman natin ang mga susunod na laban katulad ng evening gown competition sa April 5. Mailalabas na nila sa atin hanggang April 11. Pwede kayong bumoto kung sino ang napupusuan ninyo para sa evening gown. And then ito ay announce nyata nila yung winner sa April 11. And then sa swimsuit round naman, para sa voting ay mailalabas nila this coming April 12 to 18. And then ang announcement ay April 18. And then of course, ang interview round naman ay magaganap this coming April 19 to 25 para sa voting. At ang announcement nila ay April 25. Samantala, ang coronation naman ng Miss Universe Philippines ay magaganap this coming May 1 na. Di ba? So, isang buwan na lang yung hihintayin natin para sa bakbakan ng mga candidates dito sa Miss Universe Philippines. Sabi ng ganon, ay nako, patindi na ng patindi ang laban kasing init ng panahon. Diba? So, yan. And I'm so excited for the Miss Universe Philippines. So, ayan na, malapit na. Abangan na natin yan. Speaking of Miss Universe Philippines, nakikita mo pa rin ba, Mama Sam, na malakas ang laban ni Tarlac, Cebu City at Pampanga? Well, possible. Yes, na talagang mag-dominant sila sa top 5 kung ipapakita talaga nila yung galing nila. So ako para sa akin, yung pambato ng Tarlac, nakikita naman ninyo, ganda-ganda, di ba? So pwedeng makakuha to ng corona. And then, ganun din sa April Smith. Pinakitaan tayo ng magandang performance na April Smith na halos maloka tayo. And then, ganun din naman, syempre, ang pambato ng Pampanga na talagang masasabi ko din, in fairness naman kay Pampanga ha, talagang may ibubuga din ang ganda. Kaya silang tatlo, nakikita ko na pwede talaga silang mag-dominant sa ang mga beauty nila for supranational. And then, of course, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena, ganap nila sa darating na preliminary competition na natapos na inaabangan nating mapanood. So, yon. So, laban syempre. At naniniwala naman ako na kaya nila yan. Silang tatlo for the supranational. Pwede kahit sino sa kanila. And then, universe runner. Di ba? Kung suswertehin, bakit naman hindi? At nakikita ko naman na talagang bongga. Pero ito ang mas bongga. Papa Raul, ibibigay kaya ng back-to-back sa ang Mexico? Bibigyan kaya ng back-to-back ang Mexico or Pip Crown para sa Philippines? Yan yung tanong ng lahat. Siyempre, parang feeling ko hindi. Kasi siyempre, alam na natin na may issue na talaga sila dyan ng bonggang-bongga. But maganda ang pambato ng Mexico this year. Kaya may laban pa din sila. Ang target pa rin syempre nila dyan, hindi natin iaalis yun na
corona. At nandoon naman ako na, oy, dapat talaga makapili tayo ng pambato na kakabog doon sa pambato nila at mapapansin talaga sa Miss Universe. So, yon. And then, siguro, possible din natin makuha ang Pink Crown sa Miss Universe. Ako naman, to be honest, sumapantayan lang nila yung nagawa ni Atisa. Kung sino man yung candidates na ilalaban dito sa Miss Universe, happy ako. At kung kaya pang lagpasan at kayang may uwi ang corona, mas bongga, mas winner, di ba? Kaya lang, depende. Depende yan sa magiging laro, depende sa kung sino nga bang ipapadala natin. Basta wag magpadala lang tayo ng perfect. So 4 to 4 ang lamang, 4 to 4 ang bilang ng corona para sa Mexico at saka sa Philippines. So, yan. Good luck. Good luck sa atin. Pero ito, ang sumunod na chika, siya na kaya ang dapat talagang ipadala sa Miss Universe. So, kulang na lang daw ay corona para kay La Union. Ito nga kasi si Bea ay nakakasama ang mga beauty queen na katulad ni Michelle D, Atisa Manalo, at kahit syempre Catriona Gray at si Pia Wurtzbach ay nakakatrabaho na ni Bea Milan Windorski. So, sabing gano'n, talaga yung level niya, level sa mga ipinadala natin sa Miss Universe at kulang na nga lang daw ay corona. Iputong ang corona kay Bea. To be honest, hindi kasalanan ni Bea kung parang napapansin siya ng mga endorsement, ng mga sponsors, parang gano'n, di ba? Kung kinukuha siyang endorsement at napapansin siya ng mga sponsors at nakakasama niya yung mga beauty queens natin katulad ni Catriona at saka ni Bea, ni Pia. Hindi natin. At para naman sa sumunod na chika, corona na lang ang kulang para sa pambato ng La Union na si Bea Milan Windorski. So, tingin mo, Mama Sam, siya na kaya ito? So, yon. So, maraming nagsasabi na kulang na nga lang daw ay corona para kay Bea. Kasi nga daw, nakikita natin sa social media na nakakasama niya yung mga beauty queens katulad ni Pia Wurtzbach, kung saan naging Miss Universe natin, Catriona Gray, ganun din sila Michelle D at Atisa Manalo para sa mga sponsors na, alam mo yon, na event. Pero kasi hindi naman kasalanan niya ni Bea kung nakukuha siyang endorsement ng mga sponsor, di ba? Kung ito ay talagang napapansin yung ganda niya at napapansin talaga yung beauty na meron ng isang Bea, paano naman kasi yung quality din naman ni Bea? Ayun yung sinasabi ko, walang kasalanan si Bea kung bakit siya ang parang nagdodomina na, siya na ang mananalo Miss Universe Philippines. Dahil yon sa quality na meron siya. Iba talaga ang kalidad na meron ang Bea at hindi ako magtataka kung siya ang kokoronahang Miss Universe Philippines. Kaya nga 'di ba sinasabi ko kahit may gusto akong kandidata na manalo, parang feeling ko naman lamang naman talaga si Bea sa kanya. Wala naman akong magagawa. Kahit sabihin ko, ayoko dyan kay Bea. But nandoon kasi tayo na nakikita naman natin yung totoo. At maging fair. So yun. So ganun talaga. Kung gusto mo talaga na maging top ka dito sa Miss Universe, dapat yung ginagawa ni Bea, ganun din yung ginagawa mo na dapat iba yung quality mo, di ba? The way magsalita si Bea, the way kung paano mag-approach, the way kung paano i-present yung sarili niya, wala naman ako nakitang pangit. Oo. So, maliban lang doon sa mga nirereklamo ninyo na paliyad-liyad niya, parang feeling ko naman, ayun yung signature niya. Anong gagawin natin, di ba? Kung si Catriona may palip ng buhok, siya naman ay ganyan, di ba? So, wala tayong magagawa. Kanya-kanyang eksena ang mga girls. At bumagi naman kay Bea kung ano man yung ginagawa niya, di ba? So, yun. Looking forward ako kung si Bea nga ba ang puputungan ng corona ng Miss Universe Philippines this year. Tingin ba ninyo? So, yun. So, parang tingin ko, lakas talaga ng laban niya Kaya yun yung abangan natin. And then, of course, be happy kung sino ang mananalo
ng Miss Universe Philippines this year. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.